Pinangangambang 2024 ang pinakamainit na panahong mararanasan ng bansa dahil sa El Nino. Sa Metro Manila at ilan pang probinsya, posibleng lagpas 40 degrees Celsius ang heat index o mararamdamang init sa susunod na buwan. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Sa pagtatapos ng Pebrero, dadami pa ang probinsya na makararanas ng matinding El Nino. Sa pinakahuling tala ng Pag-asa, 14 na probinsya na ang kasalukuyang nakararanas ng drought o matinding tagtuyot. Kabilang dyan ang Benguet, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Palawan, Pangasinan at iba pa. Pero madadagdagan pa yan pagdating ng Marso. 10 pang probinsya ang makararanas ng drought o matinding tagtuyot kabilang ang Metro Manila. 3 hanggang 5 buwang magkakasunod na bawas ang pag-ulan sa mga lugar na ito. Habang 17 lugar naman ang makararanas ng dry spell. Ito yung mga lugar na 2 hanggang 3 buwang mas mababa sa normal rainfall condition ang mararanasan. 10 probinsya naman ang may dry condition o 2 magkasunod na buwan na bawas ang pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, pruweba lang ito na nararamdaman ng tinatawag na peak ng El Nino. Ngayon po ay strong mature El Nino. So meaning po ay narating na po yung peak ng El Nino. But then yung lag impact po nito, ngayon pa lang natin mararanasan. Kaya po ang peak impact nito ay mga around March, April, and May. Sa taya pa ng Pag-asa, pagpasok ng Abril ay aabot na sa 73 probinsya ang makararanas ng epekto ng El Nino. Madadagdagan pa yan at aabot ng 80 probinsya pagdating ng Mayo o halos buong bansa na. Sasakto pa ito sa panahon ng tag-init sa bansa. Kaya sa ilang lugar tulad ng Cagayan Valley, posibleng pumalo sa 40 degrees Celsius ang temperatura. Sa Metro Manila, 37 hanggang 38 degrees Celsius ang temperatura. At ang heat index o nararamdamang init ay posibleng umabot ng lampas 40 degrees Celsius. Katumbas yan ang matinding lagnat. Pinangangambahan ng Pag-asa na magiging record-breaking na naman ang init na mararamdaman ngayong taon. Ang sabi natin na globally ay warmest year ang 2023. So dito po makikita natin this could be one of the warmest year kung mas mainit po ang ating February, March, April, May. Kung mainit yung nararamdaman natin during warm and dry season months, baka medyo mas level up. Nagbabala naman ang Office of the Civil Defense sa posibleng panganib na dulot ng mainit na panahon. Maiging tutukan daw ang mga bata, pati mga matatandang may sakit o may maintenance na gamot. Medyo mapanganib ito kasi ang normal body temperature is 37 degrees lang eh. So, pumapatak yung nasa labas, mas mainit pa po para tayong nilalagnat. Common din yung sa high blood, no, hypertension. Make sure na talagang nakukuhanan sila ng BP all the time at nabibigay yung maintenance nila. Pwede din yung may mga conditions like diabetes, yung may mga renal conditions, yung medyo may epilepsy. Ito yung mga very sensitive sa amount of water at saka doon sa init. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.